si Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rod. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Opo, ilang tulog na lang, abay mag-uumpisa na rin ang kampanya para sa tumatakbo, no, sa lokal. Ano pong ginagawang pagmo-monitor rito ng COMELEC? Kasi ngayon pa lang, dami ko ng mga nakikitang sa social media. Mismo yung mga kumakandidato, kesyo ganitong ginawa sa kanilang mga poster, may mga pinipicturean silang mga paglabag. Sa panig po ng COMELEC, ano po yung preparasyon na Chairman? Siyempre po, Sir Rod, dapat maunawaan ng lahat na talagang ang tali ang kamay ng COMELEC sa kasalukuyan sapagkat sila ay kandidato lamang pagdating ng Marso 28. Nangangahulugan, ito po mga panahong ito ay hindi pa sila kandidato, wala pa silang nilalabag na election law. Maaari may mga nakikita tayo sa video, minsan nagdistribute mga pera, talaga namang yung pera ay hinahagis talaga sa tao. Naku. Pero wala po kaming magawa pa sa kasalukuyan sapagkat wala po tayong premature campaigning. Yun po yung sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus the Commission on Elections. At dahil po dyan, kahit po yung mga posters po nila, hindi pa namin pwedeng matanggal sapagkat magsisimula pa nga lang sila maging kandidato sa March 28. Sa kasalukuyan po, ang tawag sa kanila pa lamang ay aspirants. At yan po kasi ang batas natin. Oo. Ang dami talaga nilang pera, Chairman, no? Hinahagis. Hinahagis lang. Opo, at tayo naman, Sir Ray, Sir Rod, kung yan ay ginagawa nila ngayon at hindi pa nga po sila covered, at least kung pera nila yan, wala tayong pag-uusapan dyan. Although, alam nyo, masama na rin kahit ba sabihin yung hindi pa nagsisimula ang campaign period. Lalo na po kung yung panghahagis naman ay pera ng bayanan. Lalo po tayong magagalit at dapat magalit dyan. Oo. Pero meron ho ba kayong tinututukan na mga lugar, okay, dito sa pag-uumpisa ng local campaign? Ayun po, Sir Rod. Yan po yung mga lugar kung saan na-categorize natin ng mga red category areas o yung mga lugar na medyo mataas ang insidente ng violence. Yan po ay maaaring ma-update natin sa mga susunod na araw. In fact, ngayong araw na ito pag-uusapan namin sa Commission and Bank yung pagbabago ng ilang classification ng ilang bayan dito sa ating bansa. Kung sila dati ay green, baka biglang naging orange o naging red. O kung sila ay red naman, baka biglang bumaba ang classification dahil nawala na yung mga insidente ng violence doon sa area. Yan po, tinututukan natin lalo na pagpasok po ng March 28. Alam natin, ang kaguluhan, kalimitan pong pumapasok yan kapag po magkakampanya na sa lokal. Pag national, hindi ganon. Pero pagdating sa lokal, nandiyan po yung pagtaas ng insidente ng violence sapagkat kilala na kung sino mga magkakalaban, alam na kung sino ang magtutuloy-tuloy sa pagkandidato, at alam na kung mismo kamag-anak mo, kakilala, kaibigan, kapitbahay, ang makakalaban mo. Oo. Tumaas ho ba ang election-related incidents dito sa mga lugar na nasa iba't ibang kategorya, lalo tigit yung nasa pinakamataas na kategorya, mainit na kategorya, Chairman? Kung ibabase po natin sa 2019 at 2022 national and local elections, mas di hamak mababa ngayon ang election-related violence. Opo, kukumpara talagang sobra pong bumaba ngayon. As of ating pong monitoring, wala pang 30 yung election-related violence po natin. Kaya lang po, yan nga ay bago pa magkampanyahan para sa lokal. Ang ating pong titingnan pag pumasok ang kampanyahan sa lokal, kaya mas pinaiigting po natin yung presensya talaga ng law enforcement authorities natin sa iba't ibang parte ng ating bansa. Oo, sana hindi na tataas, Chairman. Oo. Hindi na ito madadagdagan. Kaya lang talagang si Rod, meron talagang siraulong, bigla na lang mamamaril o bigla na lang hindi papayag na nagugulangan sila o yung mga supporters po talaga nila masyadong maiinit. Maaari mga kandidato ay hindi, pero yung supporters kasi magkatitigan lang, diyan nagkukos ka agad ng violence o kaya gantihan. So yan po sana iiwasan natin sapagkat sa totoo lang, hindi naman kayo iboboto ng tao dahil lang sa kayo'y pumatay o dahil lang sa kayo'y nanakit ng ibang tao rin. Baka nga mas iwasan pa kayo dahil mas natatakot yung mga kababayan natin, lalo na kapag sila ay boboto na. Oo. Dito naman sa absentee voting, di ba, ito ay iniurong ninyo? Opo, nung pong March 17. Para sa local absentee voting to, Secretary. Opo, para sa local absentee. Chairman. Opo.
Opo, para sa local absentee voting, Sir Rod, yan ay para sa mga miyembro ng media, armed forces, PNP, at iba pang nasa pamahalaan, yung mga tinatawag nating frontliners, Opo. na baka gusto nilang makaboto na mas maaga. Dahil isang linggo bago mag-eleksyon, pabobotohin na po natin sila. At sa kasalukuyan, more or less, ang mga nagparehistro ay as of nung Friday ay mga 40,000 pa lamang. Well, inaasahan natin yan sapagkat midterm election. At pagka po kasi local absentee voting, hindi po nakakaboto sa local positions, sa national positions lang po sila makakaboto. Oo. Pero how about sa overseas absentee voting? Kumusta ho ang inyo pong ginagawang campaign rito? Ito na itanong ko kanina kay Secretary Kagdag ng DMW kung paano nila din tinutulungan, di ba, ang COMELEC to encourage ang ating mga OFWs to go out and vote para sa midterm. Kayo ho ba'y umaasa na magiging maganda ang turnout ngayon sa overseas? 1.3 million po, Sir Rod, ang ating mga botante para sa abroad. At syempre, ang talagang frontliners natin para sa pagpapalaganap ng impormasyon ay ang ating mga embahada at konsulada, yung mga post natin. Kaya po ganun ang kaigting din ang aming pong relasyon sa ating pong Department of Foreign Affairs. Ngayon po, ako po yung umaasa na tataas ang bilang, yung porsyento ng ating pong turnout. Nung pong 2022 election, presidential po yan, ay 40.59% ang nakaboto sa ating mga kababayan. Pinakamataas na po yan, kaya lang hindi pa nga nakaka 50% man lamang. Ngayon po, dahil tayo ay meron ng internet voting para sa kanila, ibig sabihin hindi na nila kinakailangan pumunta sa embahada o konsulada para sila ay makaboto o padadalan sila ng envelope na naglalaman ng balota. Gamit lang ang kanilang cellphone, laptops, iPad, makakaboto na po sila ngayon. Ay ang hope po natin, kahit hindi na umalis sa kanilang pinagtatrabahuan o sa mga bahay nila, ay makakaboto na po sila. Kaya baka sakali pong tumaas na ang bilang ng mga botanteng boboto para sa ating mga kababayan abroad. Lahat yung proseso ay mangyayari online? Yes po. Mayroon lang po tayong 17 posts sa 93 posts abroad na hindi gagamit ng internet, kung hindi pagpapadala pa rin tayo ng mga makina sapagkat yung po mga bansa nilang yan ay ayaw magpagamit ng internet services katulad po ng China at ng Russia. Kasi may nagtatanong rito pero from Hong Kong OFW si Ma'am Evelyn. Sir Rod, pakiask kay Chairman, need po ba yung voters ID dito sa Hong Kong? Hindi po, Ma'am Evelyn. Ay, kung kayo po yung rehistrado, ito po kung kayo yung rehistradong botante, ngayon pong Marso 20, magsisimula na po yung online enrollment nyo. Ibig sabihin, kahit kayo ay registered voter na, kinakailangan i-enroll nyo ang sarili nyo sapagkat dyan po namin kayo bibigyan ng mismong password. At the same time, i-verify namin yung inyong biometrics kung talagang kayo yung makakabotong yan bago kayo mabigyan ng mismong password at iba pang mga security measures upang masigurado makakaboto lang, ay yung talagang mga botante po natin. So magsisimula po ito ngayong March 20 at matatapos po yan ng May 7 naman. Kaya medyo mahaba-haba po yung tinatawag nating enrollment period. Ayun. Okay. So, ito ho ba yung ganitong klaseng sistema? Ngayon lang ito ipinatupad, Chairman, para sa para sa overseas absentee voting, yung paggamit ng internet? Opo. Sapagkat, Sir Rod, na-realize po natin na hindi pwede naman, hindi tayo nag-a-advance din sa teknolohiya at pinaboboto natin ng mga kababayan natin personally. Halimbawa po, dyan sa Hong Kong, wala pong problema si Ma'am Evelyn sa Hong Kong sapagkat naandyan lang yung konsulada natin malapit. Ay paano doon sa ibang lugar, sa ibang parte ng mundo na kung saan ang layo for example, nasa Quezon City ka, yung embahada mo nasa Parañaque. O kaya naman nandiyan, talaga pong sasadyain mo yan, siyempre po yung mga kababayan natin nasa 3 oras, mga ganon. Tatamarin na yan ng OFW. Nagpapahinga na lang po sila sa road o kaya naman ayaw nilang umabsent sa mga opisina nila. So hindi na po sila para sumadya pa. At ang pinaka-importante yung tinanong nyo nga po kanina, sabi niyo si Administrator Kakdak, si Secretary pala. Sabi niyo po papaano nga po yung mga marino natin, yung mga seafarers. Yes, opo. Isa pa yan. Sila ba'y maghahanap pa halimbawa ng pagdaong nila sa pira, hanapin yung embahada o kaya konsulada. Although ang pagboto po ng mga kababayan natin abroad ay isang buwan, mahaba. Isang buong buwan bago mag-eleksyon, makakaboto na po sila. Pero po yung pagpapa-enroll natin ay magsisimula, ibig sabihin ng enrollment, para lang ikaw ay mapayagang makaboto doon sa isang buwan
bago mag-eleksyon. Ngayon pong Marso 20 ang pagsisimula nito. Oo. Ito, maisingit ko lang, no? Kasi marami tayong mga nakikitang OFW yung ginawa nilang simpatya sa pag-aaresto kay dating Pangulong Duterte. Kayo para dito sa nalalapit na eleksyon, wala naman ho kayong nakikitang may epekto ito? Ay wala po, tayo naman po tuloy-tuloy. Regardless ng mga pangyayaring politikal sa ating bansa, tayo po nagtutuloy-tuloy sa paghahanda. Hindi po kami dapat ma-distract nitong mga alingas-ngas o mga problemang ganito, sapagkat para po sa atin, obligasyon natin yan sa sambayanan na maituloy ang ating demokrasya. At ang paraan lang ng pagtutuloy nito ay kung makakaboto yung mga kababayan natin ngayon darating na 12 ng Mayo. Okay. Panghuli na lang, Chairman, yung preparation ng COMELEC. Nasaan na po? Ilang porsyento na so far hanggang sa mga oras na ito? Sir Rod, kami po ay nakapagtapos na katulad ng ating pinangako na na-print yung mga balota noong Marso 15. Sinabi po natin, bagamat nagkaroon tayo ng initial na imbierna dahil nga sa nagkaroon ng mga ilang restraining order, sinabi natin huwag mag-alalang sambayanan, magkakaroon tayo ng balota para sa darating na eleksyon. At yan po yung nagawa natin. Yung pong 68,542,564 ay nabalota, ating pong na-imprenta na lahat-lahat. At ngayon po yung ongoing na po yung verification namin ng mga balota gamit ang mata at syempre yung makina upang alamin kung defective ba o mapagkakatiwalaan yung mga balota na pinrint natin. At the same time, ongoing din po yung training natin ng mga guro na gagamitin sa ating pong halalan. Kasama na rin po, nagde-deploy na po kami ng mga kagamitan sa iba't ibang hubs ng COMELEC upang naka-standby na po kami doon. At later on po, first week hanggang second week ng Abril, magdi-distribute naman kami ng mga balota sa iba't ibang parte ng ating bansa. Alright. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang COMELEC. Maraming salamat po, Sir Rod, at mabuhay din po kayo at ang inyong programa. Thank you very much, mga kasama. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Mantakin ninyo. Sabi ni Chairman, binabato inahagis lang yung pera daw sa ilang mga lugar habang hindi pa nag-uumpisa ang kampanya sa lokal. Dito na lang saan ba yan? Puntahan nga natin. Baka puntahan nga natin. Oo, pero sabi nga ng mga matanda, kunin ninyong pera, pero huwag ninyong iboto. Pwede ba yon? Kasi pag sa usapin ng vote buying, talagang masalimuot na usapin yan eh. Meron na bang nakulong? Sabihin nyo nga, may nakulong na ba? Kasi mismo ang COMELEC aminado eh. Mahirap patunayan na yan ay vote buying. Napakaano po masalimuot. Kaso nga lang mga kasama, ang mahirap din dyan, paulit-ulit na lang sila. Sila na lang. Kasi sila lang ang may pera eh. Di ba? Kaya sinasabi